Samantala, narito naman ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay sa bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay rin sa pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng bagyong Krising at Habagat. Magandang araw po, mga minamahal nating kababayan. Gusto lang po iulat ng inyong abang lingkod na ako po'y binilinan constantly ng ating presidente bago pa man ako umalis na bantayan maigi ang relief efforts, rescue efforts at saka iba't ibang mga coordinated responses ng ating gobyerno dito sa bagyong Krising. Ngayon po na nandito tayo, ako po'y kausap si General Bronner sa ating Armed Forces of the Philippines at i-coordinate din po niya ang mga kinakailangan na tulong sa US Indo-PACOM upang magamit po ang EDCA facilities at iba't ibang pang mga kagamitan na kinakailangan na katulong ng ating Armed Forces of the Philippines upang makaresponde sa ating mga kababayan. At bago po yan, kami po ay nag-meeting ni na Secretary Gatchalian, kaya po nakapreposition na po ang mga relief goods. Ngunit ganun pa man, kahit na nandito po kami at nakikipag-usap, hinggil sa mga importanteng mga issue, kami po ay nakatutok bilang chairperson po ng NDRRMC at saka OCD sa ating Interagency Coordinating Cell kung saan 24/7 po na nakamonitor at sinusubukan po natin hindi lang po sagutin ang mga pangangailangan ng ating mga nasalanta kung hindi anticipate ang mga susunod pa na kinakailangan gawin. Umasa po kayo na 24/7 po nakatutok ang ating Pangulo at dito po sa Amerika, nandito po ang ating mga counterparts, ang US Indo-PACOM, kung saan nakikipag-usap kay General Bronner upang saan pwede makipagtulungan. Nandiyan na rin po ang Japan at iba pang mga kaalyado natin. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo na pakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon ng kalikasan. Salamat po.